Nagsimula na ang pagdinig ng Senado sa isang legislative agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay ang Anti-Political Dynasty Bill. Ang ilang mga senador iginiit na panahon na para maipasa ito. Si Gab Villegas sa Sentro ng Balita, live. Angelica, muling ipinagpatuloy ng komite sa Senado ang pagdinig para talakayin ang panukalang batas na tutuldok sa political dynasty sa bansa. Sa pagbubukas ng committee hearing kanina, sinabi ni Senate Committee on Electoral Reforms Chairperson Risa Hontiveros na nagpapahina sa checks and balances at nawawalan ng pananagutan pagdating sa paggasta ng pondo ng taong bayan ang pagkakaroon ng political dynasty. Mahaba-haba na rin panahon na hindi nabibigyang buhay ang probisyon na nagbabawal sa political dynasty na nakapaloob sa ating saligang batas. Tama na ang paghihintay at pagdidribble. Isa sa mga framers ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod, dapat maging sakop ng panukalang batas ang lahat ng elective position sa pamahalaan mula sa Pangulo hanggang sa barangay kagawad. The barangay should not be bothered by the intrusion again of the dynasties in the country. Let us leave it to the poor. Most of it is poor. I think it's time that we bring the barangay into the picture and exempt it also from the intrusion of the dynasties in the Philippines. Para kay Senator Erwin Tulfo na isa sa naghain ng panukala at may mga kamag-anak na nakaupo sa pwesto, naniniwala siya na napapanahon ng ipasa ang anti-political dynasty bill para lalo pang mapalakas ang demokrasya sa bansa, maging patas ang laban at nakabatay ang pamumuno sa merit, tunay na paglilingkod sa halip na pangalan at pinagmulang angkan. Ayon pa kay Tulfo, hindi dapat ipinamamana ang pwesto sa pamahalaan, bagkus nakabatay ang kanilang pagkakahalal sa tiwala ng taong bayan. Sa oras na maipasa at maging ganap na batas ang anti-political dynasty bill, ay handa sila na tumalima sa pagpapatupad nito. No individual, no family, no institution should be above the law. This discussion should not be about who we are related to, but about the kind of political system that we want to leave to future generations. One that encourages fresh leadership, accountability, and equal opportunity for all Filipinos who wish to serve. Naniniwala naman si Senator Kiko Pangilinan na ang pagtalakay sa anti-political dynasty bill ay napapanahon para ungkatin ang mga problema at magkaroon ng solusyon. Maituturing para sa senador na hindi makatarungan at hindi demokratiko ang pagtakbo ng mga kandidatong mula sa mga dynasty para kalabanin ang iilang kandidato. Bibigyan puwang din nito ang may kakayahan at tunay na may malasakit sa paglilingkod bayan. Level the playing field, ika nga. Bibigyan puwang ang ika nga'y new blood para sa new old problems, di lang ng bansa, kung hindi ng ating buong mundo. Angelic, tinalakay ng mga resource persons kaninang umaga sa pagdinig dito sa Senado na ilan sa mga magagandang halimbawa ng pagpapatupad nitong pagbabawal sa political dynasty sa bansa ay ang SK Reform Act. Sa ilalim ng nasabing batas, Angelic, ay bawal tumakbo ang mga kandidatong tumatakbo sa sangguniang kabataan na mayroong mga kamag-anak sa second degree of consanguinity and affinity na nakaupo sa alinmang national o local position. Isa rin sa mga nabanggit kanina, Angelic, ay ang Bangsamoro Organic Law, kung saan nakapaloob rin ang probisyon na nagbabawal sa mga nominado ng mga regional political party na magkaroon ng kamag-anak within second degree of consanguinity and affinity. Layon rin ng probisyon na wakasan ang paghahari ng mga political kingpin at warlord sa rehiyon.
Sa mga sandaling ito, Angelique, ay nagpapatuloy pa rin ang pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms kaugnay nitong panukalang batas na nagbabawal sa political dynasty sa bansa. At yan muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Angelique. Alright, maraming salamat, Gab Villegas.